Ang sinaunang baul, isang misteryong nabubuhay sa kadiliman. Kabanata 1. Ang pagdating. Buwan ng Oktubre, ang panahon ng tag-ulan at malalamig na gabi. Mula sa Maynila ay bumiyahe si Alon Reyes, isang 28 anyos na manunulat na kilala sa pagsusulat ng mga nobelang may halong kasaysayan at kababalaghan. Sa dami ng kanyang naisulat, pakiramdam niya'y unti-unti na siyang nauubusan ng inspirasyon. Kaya't naisipan niyang bumiyahe sa mga probinsya, malayo sa ingay ng lungsod, at doon hanapin ang kanyang susunod na kwento. Isa sa mga nadaanan niyang bayan ay ang San Roque, isang maliit at halos limot na lugar sa paanan ng Sierra Madre. Tahimik, malamig, at may misteryosong aura. Tila ba may itinatagong lihim ang hangin at ulap sa lugar. Habang nakasakay sa tricycle, napansin niya ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato. Bahagyang nakatagilid ang bubong, may mga bintanang wasak, at may mga halamang gumagapang sa pader. Nilapitan niya ang driver. "Ano po yung bahay na yan?" tanong ni Alon. "Huwag kang lalapit diyan ho," sagot ng driver. "Bahay yan ni Mang Lino, ang matandang albularyo. Simula nang mawala siya, walang nangahas pumasok diyan. Sabi nila may baul daw doon na hindi dapat binubuksan." Kaagad na nagtala si Alon sa kanyang notebook. Para sa kanya ang ganitong kwento ay perpektong simula ng isang nobela. Kabanata 2. Ang bahay ng albularyo. Kinabukasan, naglakad si Alon papunta sa lumang bahay. Bitbit ang kanyang kamera, flashlight at voice recorder. Pumasok siya sa bakuran na halos natatakpan ng damuhan. Mabigat ang hangin. Tila ba pinagmamasdan siya ng mga puno sa paligid. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Tumutulo ang ulan mula sa sirang bubong. Sa gitna ng sala, nandoon ang isang sinaunang baul. Malaki ito, gawa sa makapal na kahoy na tila'y galing pa sa panahon ng mga Kastila. May mga ukit na simbolo, bituin, ahas, at mga mata. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang pakisubscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video. Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Pinagmasdan niya ito. Sa paligid ng baul may mga lumang kandila na tunaw na at mga anting-anting na nakasabit sa kisame. Sa tabi ng baul ay may isang lumang diary. Binuksan niya ito at nabasa ang mga huling tala ni Mang Lino. "May dumating na masamang espiritu mula sa Hilaga. Itinago ko ito sa ilalim ng baul. Hindi ito dapat magising. Hindi ito tao. Hindi ito Diyos. Ito ay anino ng isang nilimot na paniniwala." Kinilabutan si Alon. Lalong tumindi ang kanyang kagustuhang malaman ang totoo. Kabanata 3. Ang pangalawang takip. Makalipas ang ilang oras ng pagsusuri, napansin ni Alon na ang baul ay may palihim na mekanismo. Sa pamamagitan ng isang tukod, binuksan niya ang ilalim nito at doon niya nakita ang pangalawang takip. Sa ibabaw nito, may nakaukit na babala. "Kung bubuksan mo ako, tandaan mong may kapalit ang kaalaman. Ang mga mata ng gabi ay muling magbubukas." Sa kabila ng takot, hindi nag-atubili si Alon. Isa siyang manunulat at ang bawat panganib ay maaaring maging panibagong kwento. Binuksan niya ang takip. Biglang tumigil ang ulan. Naging malamig ang paligid. Mula sa loob ng baul ay lumabas ang maitim na usok at malamig na hangin. Sa gitna nito, isang nilalang na itim ang anyo ang unti-unting lumitaw. Mataas, payat, walang mukha, at pulang-pula ang mga mata. "Ikaw ay ang inapo," bulong ng anino. Hindi makapagsalita si Alon. Pakiramdam niya ay nahihigop ang kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa man siya mawala ng ulirat, may liwanag mula sa isang kwintas na nakatabi sa baul ang biglang lumiwanag. Isa pala itong anting-anting ng albularyo, iniwan upang ipasa sa susunod na tagapangalaga. Biglang naglaho ang anino. Bumalik ang ulan. Tumigil ang hangin. Kabanata 4. Ang lihim ng angkan. Mula sa mga tala ng diary, nalaman ni Alon na siya ay kaapu-apuhan ni Mang Lino. Ipinanganak sa lungsod, hindi niya alam na may dugong manggagamot siya. Ang baul ay isang prisonong kahon kung saan ikinulong ni Mang Lino ang isang matandang nilalang
mula sa panahon ng mga sinaunang anito. Ang nilalang ay isang salangsang, isang espiritong nagtaksil sa kalikasan at sinumpa ng mga diwata. Kung makalaya ito, unti-unti nitong lilipulin ang balanse ng mundo at papasok sa katawan ng sino mang mahina ang loob. Si Alon, bilang tagapagmana ng dugo ng albularyo, ay may kakayahang isiguro ang pagkakakulong nito. Ngunit kailangang siya na mismo ang manatili sa lugar na iyon upang bantayan ang baul habang buhay. Kabanata 5. Ang pagkawala. Makalipas ang isang linggo, hindi na bumalik si Alon sa Maynila. Wala ring makausap sa kanya sa baryo. Tanging ang kanyang laptop, recorder at notebook ang natagpuan sa tabi ng baul. Ngunit kakaiba ang laman nito. May audio recording na nagsimula sa tahimik na pagsasalaysay hanggang sa marinig ang pabulong na boses na nagsasabing, marami pa silang hindi alam. Marami pa akong hindi nakita, pero ang anino ay gising na. Epilogo, ang ikalawang mambabasa. Isang taon ang lumipas, isang estudyanteng babae ang nakakita ng lumang nobela ni Alon sa isang lumang bookstore sa Quiapo. Binili niya ito. Sa unang gabi ng pagbabasa, napanaginipan niya ang isang baul, isang boses na pabulong, at isang malamig na anino na unti-unting lumalapit sa kanya. Mula sa kanyang bintana, may nakita siyang mga pulang mata. Paalala, kung ikaw ay nakarating hanggang dulo ng kwentong ito, isang babala. Wala sa papel ang sumpa, nasa isipan ng bumabasa.